Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatan kong tunay na kamangha-mangha ang pagkanlong ng Diyos sa mga nananalig sa Kanya. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon sa mga gawa ng mga apostol, 16 na kabanata. Sumama si Timoteo kina Pablo at Silas. Naglakbay si Pablo sa Derbe at Listra, kung saan nakatira ang isang Kristiyanong nagngangalang Timoteo. Ang kanyang ina na isa ring Kristiyano ay Hudyo, ngunit ang kanyang ama ay isang Griego. Ang lahat ng mga mananampalataya sa Listra at Iconium ay nagsalita ng mabuti tungkol kay Timoteo. Gusto ni Pablo na isama si Timoteo kaya tinuli niya ito. Ginawa niya iyon dahil alam ng lahat ng Hudyong nakatira sa mga lugar na iyon na Griego ang ama ni Timoteo. Habang naglalakbay sila sa mga bayan, ibinigay nila sa mga mananampalataya ang mga tuntuning ipinasya ng mga apostol at nakatatanda sa Jerusalem. At sinabi nilang sundin nila ang mga tuntuning iyon. Kaya ang mga simbahan ay pinalakas sa pananampalataya at lumago ang bilang araw-araw. Sa Troas, ang pangitain ni Pablo. Naglakbay sila sa rehiyon ng Phrygia at Galacia dahil hindi sila pinahintulutan ng Espiritu Santo na ipangaral ang mensahe sa lalawigan ng Asya. Nang makarating sila sa hangganan ng Misia, sinubukan nilang pumunta sa lalawigan ng Bitinya, ngunit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Kaya't naglakbay sila sa pamamagitan ng Misia patungong Troas. Nang gabing iyon ay nagkaroon si Pablo ng isang pangitain, kung saan nakita niya ang isang Macedonian na nakatayo at nagmamakaawa sa kanya. "Pumunta ka sa Macedonia at tulungan mo kami." Nang makita ni Pablo ang pangitaing ito, naghanda na kaming umalis patungong Macedonia, sapagkat napagtanto namin na tinawag kami ng Diyos upang ipangaral ang mabuting balita sa mga tao doon. Sa Filipos, ang pagbabalik loob ni Lydia. Umalis kami sakay ng barko mula sa Troas at tumulak ng diretso sa Samothrace at kinabukasan sa Neapolis. Mula roon ay nagtungo kami sa Filipos, isang lungsod ng unang distrito ng Macedonia. Isa rin itong kolonya ng Roma. Ilang araw kami doon. Nang araw ng Sabat ay lumabas kami ng lungsod patungo sa tabing ilog, kung saan inakala naming mayroong isang lugar kung saan nagtitipon ang mga Hudyo para sa panalangin. Umupo kami at kinausap ang mga babaeng nagkukumpulan doon. Isa sa mga nakarinig sa amin ay si Lydia na taga Tiatira, na isang mangangalakal ng mga telang purpura. Siya ay isang babae na sumasamba sa Diyos at binuksan ng Panginoon ang kanyang isip upang bigyang pansin ang sinasabi ni Pablo. Pagkatapos niyang mabinyagan at ang mga tao sa kanyang bahay, inanyayahan niya kami, "Halika at manatili sa aking bahay, kung napagpasyahan mo na ako ay isang tunay na mananampalataya sa Panginoon."
at nahikayat niya kaming pumunta. Ang kababalaghang naganap sa bilangguan sa Pilipos. Isang araw habang papunta kami sa lugar ng panalangin, nakasalubong kami ng isang aliping babae na may masamang espiritu na nagbigay daan sa kanya upang mahulaan ang hinaharap. Kumikita siya ng maraming pera para sa mga may-ari sa kanya sa pamamagitan ng pagsasabi ng mga kapalaran. Sinundan niya kami ni Pablo, sumisigaw. Ang mga lalaking ito ay mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. Ibinabalita nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Ginawa niya ito sa loob ng maraming araw, hanggang sa mainis si Pablo at siya ay lumingon at sinabi sa Espiritu, "Sa ngalan ni Hesukristo, iniuutos ko sa iyo na lumabas ka sa kanya." Lumabas ang Espiritu sa kanya ng sandaling iyon. Nang mapagtatanto ng kanyang mga may-ari na wala na ang pagkakataon nilang kumita ng pera, sinunggaban nila sina Pablo at Silas at kinaladkad sila sa mga awtoridad sa liwasan. Sila ay dinala nila sa harap ng mga opisyal ng Roma at sinabi, "Ang mga lalaking ito ay mga Hudyo at sila ay nagdudulot ng kaguluhan sa ating lungsod. Nagtuturo sila ng mga kaugalian na labag sa ating batas. Kami ay mga mamamayang Romano at hindi namin maaaring tanggapin o gawin ang mga kaugaliang ito." At ang karamihan ng tao ay nakiisa sa pagsalakay laban kina Pablo at Silas. Pagkatapos ay pinunit ng mga opisyal ang mga damit ni na Pablo at Silas at inutusan silang hagupitin. Pagkatapos ng matinding pambubugbog, itinapon sila sa kulungan at inutusan ng bantay ng kulungan na ikulong sila ng mahigpit. Nang matanggap ang utos na ito, itinapon sila ng tagapagbilanggo sa dakong loob na selda at iginapos ang kanilang mga paa sa pagitan ng mabibigat na mga bloke ng kahoy. Nang maghahating gabi sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos, at ang ibang mga bilanggo ay nakikinig sa kanila. Biglang nagkaroon ng marahas na lindol na yumanig sa bilangguan hanggang sa mga pundasyon nito. Kaagad na bumukas ang lahat ng mga pinto at ang mga tanikala ay natanggal sa lahat ng mga bilanggo. Nagising ang bantay ng bilangguan at nang makita niyang bukas ang mga pintuan ng bilangguan, inisip niyang nakatakas na ang mga bilanggo. Kaya't binunot niya ang kanyang espada at magpapakamatay na sana. Ngunit sumigaw si Pablo sa pinakamataas na boses, "Huwag mong saktan ang sarili mo. Nandito kaming lahat." Humingi ng ilaw ang bantay ng kulungan at nagmamadaling pumasok, at nanginginig na nahulog sa paanan ni na Pablo at Silas. Pagkatapos ay inilabas niya sila at tinanong, "Mga Ginoo, ano ang dapat kong gawin para maligtas?" Sumagot sila, "Maniwala ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong pamilya." Pagkatapos ay ipinangaral nila ang salita ng Panginoon sa kanya at sa lahat ng iba pa sa bahay. Sa mismong oras na iyon ng gabi, kinuha sila ng bantay ng bilangguan at hinugasan ang kanilang mga sugat. At siya at ang buong pamilya niya ay nabinyagan kaagad. Pagkatapos, dinalan niya sina Pablo at Silas sa kanyang bahay at binigyan sila ng makakain.
Siya at ang kanyang pamilya ay napuno ng kagalakan dahil naniniwala na sila ngayon sa Diyos. Kinaumagahan, nagpadala ang mga awtoridad ng Roma ng mga pulis na may utos. Pakawalan ang mga lalaking iyon. Kaya't sinabi ng bantay kay Pablo, nag-utos ang mga opisyal na palayain kayo ni Silas. Maaari na kayong umalis kung gayon at humayo ng may kapayapaan. Ngunit sinabi ni Pablo sa mga pulis, hindi kami napatunayang nagkasala ng anumang krimen, ngunit hinagupit nila kami sa publiko, at kami ay mga mamamayang Romano. Pagkatapos ay ipinakulong nila kami, at ngayon gusto nila kaming palayain ng palihim. Hindi talaga. Ang mga opisyal na Romano mismo ang dapat pumunta rito at palabasin kami. Iniulat ng mga pulis ang mga salitang ito sa mga opisyal ng Roma, at nang kanilang marinig na sina Pablo at Silas ay mga mamamayang Romano, sila ay natakot. Kaya't sila'y yumaon at humingi ng tawad sa kanila. Pagkatapos ay inilabas nila sila sa bilangguan at hiniling na umalis sila sa lungsod. Iniwan nila Pablo at Silas ang bilangguan at nagtuloy sa bahay ni Lydia. Doon nakilala nila ang mga mananampalataya. Sinabi ang mga salita ng pampatibay loob sa kanila at umalis. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.